Isinalang na sa counseling at intervention ang dalagitang nag-post ng posibleng pamamaril o pananaksak sa kanyang high school sa Tolosa, Leyte. Naghigpit na sa paaralan na nasa kalapit bayan lang ng Tacloban kung saan may 3 napatay sa pamamaril. Nakatutok si Nico Sereno mula sa GMA Regional TV. Isang araw lang matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, nang ipost naman online ang babalang may mangyayari umanong pamamaril o pananaksak sa Tolosa National High School sa kalapit bayan na Tolosa, Leyte. Kapansin-pansin ang pinaigting na seguridad sa paaralan nang puntahan ng GMA News Bisdak team. Pero wala ang principal na hihingan sana ng pahayag kaugnay ng post ng isa nitong 14 na taong gulang na estudyante. Monitoring pa kami sa bata at saka dun sa school nila. Palagi po kaming may dinideploy doon na mga pulis. Mayroon naman silang mga security guard dun sa school at saka tumutulong din yung mga barangay tanod para ma-prevent natin kung ano man may mga krimen. Isinalang na ang dalagitang nag-post ng banta sa Counseling at Intervention ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO. Sa pagsusuri ng psychiatrist ay nalamang may iniindang problema ang dalagita na gumawa pa ng ibang social media account para sa post. Nakarating ang post kay Senator Bam Aquino kaya ipinaalam kay Interior Secretary John Vic Remulla. Sa family medyo merong konting problema, tsaka yung bata nabubuli po siya. Grade 9 pa lang daw, nabubuli na sa school until now ng mga classmates niya. Nag-amin po siya na siya sorry din siya po sa parents niya. Rekomendasyon ng social worker, huwag munang ibalik sa face-to-face class ang dalagita at isa sa ilalim muna sa modular learning. Kukontinue ko po yung pag-visit sa family, no? Hindi lang sa kanya, pati yung family, kailangan ma-serve, no? Tsaka mabigyan din ng karapat-dapat na serbisyo galing sa LGU, tsaka sa government natin. Tsaka ongoing din yung counseling. Nangako naman ang munisipyo na tutulong sa pag-agapay sa estudyante. Hindi lang hanggang doon lang, so up to the last day na siya itong bata, makarecover na. Maging alerto kami. Abiso ng pulis, maging mapanuri sa mga social media posts. Huwag tayong magbibigay or magpo-post ng mga hindi makakatulong. Di ba may kasabihan na tayo na think before you click. Mula sa GMA Regional TV, Nico Sereno, Nakatutok 24 Oras. Mga kapuso, kaugnay pa rin sa pagkamatay ni na Rene Baterbonia at Divine Adili, humarap na rin sa National Bureau of Investigation ang presidente ng Ateneo de Manila University. Nakatutok si John Consulta. Sa pagpunta kanina sa National Bureau of Investigation ni Father Roberto Bobby Yap, ang presidente ng Ateneo de Manila University, isinumiti niya ang mga dokumento na pinasumpina ng NBI. Kaugnay ito sa pagkamatay ng mga Ateneo athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa ating source, sinigot daw ni Yap ang mga tanong ng NBI agent on case, bagamat may ilang tanong na hindi niya direktong sinagot. We have been since day one with the Baterbonia and Adili families. We have condoled with them, we have apologized, we continue to condole with them, we continue to apologize. And we have offered and have given support and assistance to them, and we will continue to do so over several years. Nauna nang humarap sa NBI si Tab Baldwin, ang nakaupong coach ng Ateneo Blue Eagles nang mamatay sina Baterbonia at Adili. Ayon sa source, 4 na tanong lang umano ang sinagot niya at isinumite na lang ang kanyang sworn affidavit. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, itatrato nila ng patas ang mga sangkot sa pangyayari. We will be fair, we will be professional dito kung ano at saan tayo dadalhin ng mga ebidensya, doon natin dadalhin yan. Naihain na kanina ng PNP CIDG ang rekomendasyon nito
para kasuhan ng paglabag sa anti-hazing law si Baldwin at 10 pang miyembro ng coaching staff at personnel ng Ateneo Men's Basketball Team. Sa tanong kung pwedeng pagsamahin ang ifinile na reklamo ng CIDG at ihahaing reklamo ng NBI, That is the option and the prerogative of the Department of Justice. Kung ano yung findings namin, we will continue to finish it and submit it with the DOJ for them to use it also for proper disposition kung ano yung mga ma-file man na kaso. sa Lunes inaasang harap ang 5 tao pang pinasumpinan ng NBI maging ang pagdating ng mga karagdagang dokumento mula sa kampo ni Father Roberto Yap para kumumpleto sa sinasagawang investigasyon ng NBI Homicide Division. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Very supportive ang fans sa love life ni Sanya Lopez na recently ay nakakuha rin ng approval mula sa kanyang kuya Jack Roberto. Pero di lang yan ang kilig na hatid ni Sanya dahil magka-comeback din ang tambalan nila ni Gabby Concepcion simula Lunes. Makichika kay Athena Imperial. At ako to, Melody! May magbabalik para magpakilig. Sir, kailan niyo naramdaman yung kuryente? Kuti dumating ka, doon ko unang naramdaman yung kuryente. Yan ang tambalan ni Sanya Lopez at Gabby Concepcion sa seryeng First Yaya. Mapapanood na yan simula Lunes, June 29, 9:35 p.m. sa GMA at 11:25 p.m. sa GTV. Bago yan, napalaban sa isang extensive physical activity si Sanya Lopez at ang kanyang fans para sa kanilang 10th anniversary. Nag-hiking at nagtanim ng mga puno ang grupo sa bahagi ng Sierra Madre Mountains sa Antipolo. I really wanted to give back to our Mother Nature. Maganda rin na nangyari kasi syempre nagiging healthy pa tayo at the same time. Hindi lang yung nature ang napapaganda natin, kundi yung mga sarili natin dahil talagang pataas, paakyat, so napapalaban talaga tayo. Thankful si Sanya sa kanyang supporters na nakasama niya. As fans na naging friends na rin ni Sanya, happy sila sa relationship status ng Sparkle actress. Mas gusto ko lang rin naman na private muna yung life natin na yon, pero sila naman din, in fairness sa Sanya Warriors, nakakatuwa sila na alam mo yung support sila. Kung sino man yan, kung sino yung makapagpasaya sa'yo, masaya din sila. Happy rin si Sanya na approve sa kanyang kuya Jack Roberto ang boyfriend na ipinakilala na niya. Yung kuya ko yung tumayong tatay na sa akin eh. So ngayon na kung makakahanap man ako ng partner, kung siya na ba talaga, syempre yung trust ng kuya ko, sana hindi masira yon. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Naaresto na ang 3 sa 4 na suspect sa paumaril ng isang college graduate sa Pantukan, Davao de Oro. Kabilang sa posibleng motibo ayon sa pulisya, love triangle. Nakatutok si Sara Ilomen Velasco ng GMA Regional TV. Tinangkapang tumakas at hostage ng lalaking ito ang sariling anak pero naaresto pa rin siya ng mga otoridad. Isa siya sa 4 na sospek sa likod ng pamamaril ng isang college graduate sa Pantukan, Davao de Oro kahapon. Hostage niya anak niya, tinakbo niya pero so far napasipay naman po ng mga pulis natin. Naaresto rin ang 2 pa niyang kasama habang patuloy na hinahanap ang ika-4 na sospek na hinihinalang karelasyon ng biktima. Personal na alitan at love triangle ang posibleng motibo sa krimen. We are looking for personal grudge and love triangle which indicate as the most probability na yun ang motive po. Mag-aalauna ng hapon kahapon nang maganap ang pamamaril habang sakay ang biktima sa isang minivan. 4 na bala ang tumama sa biktima. Stable na ang kanyang kondisyon. Tutulungan siya ng munisipyo na nakikipag-ugnayan na rin sa investigasyon. Mula sa GMA Regional TV, Sara Ilomen Velasco, Nakatutok, 24 Oras. Hindi pa rin binuksan o minarkahan sa pre-trial conference ang selyadong kahon ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa sa gitna ng pagtutol ng defense team. Pero may pwede pang gawin, ayon po yan sa dating Commissioner ng Bureau of Internal Revenue. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. There being no further matters at this stage,
This pre-trial conference is hereby concluded. Natapos ang pre-trial conference kahapon nang hindi nabuksan o namarkahan man lang ang kahong ito na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. Ito rin ang kahon galing sa Bureau of Internal Revenue o BIR na ipiniresenta noon sa House Committee on Justice. Sinubukan noong buksan pero natalo ang mosyon ng pagbutuhan ng mga miyembro ng komite. Sa pre-trial conference, sinubukan muli ng prosecution na pabuksan ang kahon at pamarkahan ang mga dokumento pero tinutulan ito ng defense team ng bise. Ang naging huling pasya, sa mismong impeachment trial na lang ito talakayin. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, nasa custody ng kanyang opisina ang naturang kahon. Sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, pwede naman daw magmarka ng ebidensya kahit gumugulong na ang trial na magsisimula sa July 6. Hindi naman yan magkakaroon ng delay dahil hindi naman kung magkakaroon ng pasya ang impeachment court ay doon na rin i-mark yan. No? Pwede naman i-mark yan during the morning. Ginawa yan yung during the corona impeachment. Sabi ng prosecution, wala dapat question kung anumang ebidensya ang nais pamarkahan nila. It only speaks to us one thing, no? Na parang takot sila mabuksan itong box na ito. No? Baka ito yata yung smoking gun. Very important po yan doon sa unexplained wealth, no? Kung this is the only way we can actually explain kung tama ba po yung naka-reflect sa SALN na declared asset, declared liability at saka yung legal lawful income na tinatanggap na ating Vice Presidente. Sagot naman ng kampo ng bise, walang kapangyarihan ng clerk of court na maglabas ng ruling sa anumang motion nila. Impeachment court daw ang magre-resolba nito. Nararapat din daw na mabigyan sila ng pagkakataong sumagot sa manifestation ng prosecution. Bagay na isusumiti nila sa araw na ito. Si dating Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Menares, nagbabala na malinaw sa batas na hindi basta-basta binubuksan ang tax records ng isang tao dahil sa karapatan nito sa privacy. Dahil naisumiti na raw ito sa impeachment court, may paraan daw para mabuksan ito. If you want to disclose it, you have to, BIR have to ask for permission from the President of the Philippines. Then secondly, you can only disclose it because there's to a foreign government because of the exchange of information. So in this instance, all you have to do is ask permission from the President. Sa July 6 na ang simula ng paglilitis sa bise. Sabi ni Senador Panfilo Lacson, isa sa tatayong senator judge sa trial, dapat payuhan ng impeachment court ang defense at prosecution na iwasang magkomento sa merits ng kaso. Hirit ng senador, nagsimula na raw kasi ang anyay trial, hindi sa korte, kundi para makuha ang loob ng publiko. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Kapos man ang kita, patuloy na ginagapang ng mga nakilala namin sa Davao Oriental at Sibuyan Island ang edukasyon ng kanilang mga anak. Kaya bilang suporta sa kanilang pagsisikap, hinatira natin ang ilang mag-aaral doon ng mga gamit pang-eskwela. Pagkukopra ang pangunahing kabuhayan ni Telma na taga San Isidro sa Davao Oriental. 30 piso ang kita niya sa bawat basket na puno ng niyog. Kulang na kulang para sa 3 niyang anak na nag-aaral na mag-isa niyang itinataguyod. Anam-anamon lang po na ako sa pagpalit, ma'am. Anam-anamon. Mahati-hati po sila, ha. Importante yun po makalampos, ma'am. Para makatabang po sa kupuhod. Pagtatanim ng kamoting kahoy naman ang naisip ni Deza na pagkakitaan para matulungan ng mister na mangingisda sa Sibuyan Island sa Romblon. Maliit na bangka lang muna ang ginagamit ng kanyang asawa sa pamamalaot para hindi na gumamit pa ng gasolina. Mahal po dito ang gamit. Ang isang peraso po ay nasa 30 pesos po. Notebook, tsaka yung papel. Bago pa man magsimula ang pasukan,
Sinikap ng GMA Kapuso Foundation na makapaghatid ng kumpletong school supplies sa mga kinder at grade 1 students sa 72 eskwelahan sa Davao Oriental at 29 na eskwelahan sa Sibuyan Island. Mataas ang presyo ng mga school supplies dito dahil sa city pa binibili, Manila o kaya ay Rojas City. Kami po ay nagpapaabot ng aming pasasalamat sa GMA Kapuso. Malaking tulong sa mga eskwela namin. Sa kabuuan, 6,000 mag-aaral ang ating natulungan doon. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Sumuana Luwilier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa GBayanihan, Globe Rewards, Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Nag-donate ng 2.5 million pesos sa GMA Kapuso Foundation ang global icon na F Forever. Sina Jerry Yan, Vanes Wu at Vic Chu at Ash Shin. Ang donasyon ay mapupunta sa Operation Bayanihan, partikular sa relief at rehabilitation efforts para sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa kanilang kabutihang loob. Humarap sa Quezon City Regional Trial Court ang isang state witness para sa mga kaso kaugnay ng missing sa Bungero na inilipat na roon mula sa korte ng Santa Cruz, Laguna. Sa 19 na complainant, 3 na lang ang dumalo. Nakatutok si Oscar Oida. Naka-bulletproof vest at helmet at gwardyado ng mga tauhan ng Department of Justice o DOJ si Ella Kim Patidongan nang nagmamadali siyang ipasok sa Quezon City Hall of Justice. Isa siya sa mga state witness para sa kaso kaugnay ng mga missing sa Bungero na inilipat na sa Quezon City Regional Trial Court mula sa Santa Cruz, Laguna. Dito na itutuloy ang pagdinig ng mga kaso, bagay na hiniling ng ilan sa mga complainant. Medyo madali na po kasi sa aming pumunta dito, mas malapit na po kaysa dun sa Santa Cruz, kaya mas madali po namin mapupuntahan. Yun nga lang, ayon kay Dayan Loyola, 3 na lang umano silang dumadalo sa mga pagdinig mula sa dating 19 na complainant. Siguro, yun na po talaga yung desisyon nila. Hindi naman na po namin yun mababago kahit na ano pong mangyari. Pero kami po, yung mga natitira, patuloy pa rin po kaming lumalaban. Ngayong araw din ang schedule ng pagpapatuloy sa pagdinig ng petisyon ng mga akusado na makapagpiyansa. Pero nang kumustahin ang isa sa mga abogado ng mga akusado, tumanggi itong magbigay ng anumang pahayag sa harap ng kamera. Anya, may umiiral na gag order at iniiwasan nilang makontempt ng korte. Namataan din ng media ang pagpasok ng abogado ni Atong Ang na si Attorney Gabriel Villarreal pero di na ito nagbigay ng pahayag. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras.